O ngayon no, mga kababayan, nako, matutuwa kayo dito sa ipapalabas ko. Kasi eto, nung isang araw, may nagkokomento. Nakalimutan ko lang kung sino yung nagkokomento eh. Ang sabi niya, Boss Mark, panoorin mo yung flip top. Ano? Yung flip top, DDS o dating DDS versus DDS. Eh, kapag ka po kasi mga kababayan, yung topic is wala doon sa araw na yun, hindi natin dinidiscuss eh, no? Pero hinagilap po namin, hinanap namin at natunghayan ko nga ho, mga kababayan, yung mga DDS, para sa inyo to. Dahil marireal talk kayo dito sa flip top na to. Marireal talk yung mga style ninyo kapag kayong naiipit at wala nang maisagot. Ganito kayo eh. Ito yung mga style ninyo eh. Panoorin nyo mga kababayan. Ito lang gawin? Yung nagsasalita na nakaitim, na may design yung damit, dating DDS. Yung nakapula, DDS hanggang ngayon ho, mga kababayan, no? Sabi ni Rosemary, ay sayang yung anak ko 6 years palarong pambansa o larong arnis. Uy, naku, maganda din yung laro na yan. Tsaka yung sepak takraw. Ano po, game, dito muna tayo. Banat! Paborito niyang gawin? Mag-share ng fake news. Uy, mga DDS yan. Di ba? Yung mga panguuto nila Roque, nila Maharlika, ang lalakas pa ng loob ng mga i-share ng mga yan, ng mga DDS. Yung mga fake news, yung kesyo mga gumagamit na ipinagbabawal na gamot si Pangulong Bongbong Marcos, kesyo kung ano-anong mga issue na gawa-gawa lang nila. Pero kapag ka nahuli, nabuko, nasita, ano ang gagawin? Tapos pag pinakitaan mo ng resibo, i-delete. Pag nakakita ng AI, Sara nakikipagkamay sa magbibigay ng gas, kinikilig. Ganyan nung kababaw yung mga DDS, mga kababayan. Totoo ho yan. Kaya nga po sila nabansagan, di ba? Tuuto-uto ang mga DDS. Magpiprint ng karton, susuotan ng jacket, susubuan ng... Uy, sandali. Ang tinutukoy nito, ang tinutukoy ni Sir, ano ho, yung karton ni dating Pangulong Duterte. Dinapuan ng dinapuan ng kulay itim na ibon Ano ho ba ibig sabihin nung kapag ka dinapuan ng kulay itim na ibon? Kasi nakita ko lang ho yun, mga kababayan. Tawan-tawa ko. Isa pa at putrages na karton na yan. Yung karton, pinapatulog doon sa Taco Beach. Alam niyo po yung Taco Beach, mga bossing? Doon sa kubeta. Yung yung inaarkila na mga ihian na pupuan, doon ikinukulong kapag ka hindi na kailangan si dating Pangulong Duterte. Pagkain, nakakabagabag. Dito nga sa flip top, pag bumoto, pinapaliwanag. Yung gusto nyong iboto, di nagpapaliwanag. Dito nga sa flip top, kapag ka bumoto, nagpapaliwanag. Tapos yung gustong iboto ng mga DDS, 2028 nga daw po, pinagmamalaki nila. Yari na daw ho tayo. Saan daw tayo magtatago pagdating daw ho ng 2028? Yung gusto nilang iboto, hindi makapagpaliwanag. Anak ng putik na eh. Kaya minsan mapapaisip ka sa mga DDS, ano ang dahilan? Ano ang dahilan? Bakit utong-uto sila ng mga Duterte? Bakit hindi mga nagigising ho, mga kababayan? Hindi kaya dahil nahihiya na lang yung iba? Ay, pangalandakan ko sa aking social media, sa aking Facebook, sa aking mga, tawag doon, IG is DDS ako, tapos bigla akong bibitiw kasi hindi ko na maipagtanggol. Diba? Baka yung iba kasi nadiin na lang po eh. Kaya hindi na makaalis, hindi na makabawi. Ano po? Kasi kung pagbabatayan natin, mga bossing, yung mga sitwasyon ni Sara Duterte na mga hindi maipaliwanag, pero pinipilit ipagtanggol ng mga DDS sa pamamaraan na ad hominem, tatawagin yung mga kausap nila o yung nagsasabi na, hindi mo maipaliwanag yung sinasabi ni Sara Duterte. Ang resback ng DDS, naku, adik ka kasi. Naku, bangag ka kasi. Ganon ang re-reply nila. Di ba? Sabi ni Remedios 2025,
dahil may pera sila sa DDS. Ay, naniniwala ho ako dyan. Ano? Naniniwala ho ako dyan, mga kababayan. Tsaka ano, di ba yung sabi nung anak ni Juan Ponce Enrile, na si Katrina Ponce Enrile, na meron daw na pondo na nanggagaling sa China papunta doon sa mga taong gustong sirain yung ating gobyerno o si Pangulong Bongbong Marcos. Which is nakikita natin yung mga taong iyon, no? Kim Junel, paano ka kaya magturo sa mga estudyante mo kapag history yung subject? Teacher, yung kalaban niya. Paano mo pinapaliwanag kung sino yung sumulat ng Noli at El Pili at yung pinakarason kung bakit? Tapos pag naiisip kong taon-taon, paulit-ulit na yan tinatapik, ang sakit sa anit. Sa mga estudyante, payag kayo, yung nagbibigay ng test di marunong mag-fact check? Oo nga naman. Ano? Pangit naman yung ganon. May dumating lang na oil tanker, pangalan Sarah Sky, may post agad to. Para kang sintupre. Kahit Hindi, alam ko yun eh. Ang pagkakabasa ko pa nga doon, kala ko Saraski. No, yung Saraski, inedit. Ay, hindi inedit. Yun talaga yung pangalan nung barko, mga kababayan. Ano, pero kaya daw, nagpadala dahil daw kay Sara Duterte. Totoo yung sinasabi nitong si Sir na nagpi-flip top. Brunei, di kayo bibigyan ng gas kasi hari nyo si Roque. Sandali, hindi hari yun, uy. Reyna yun. Ano? Reyna si Roque. Didilis, bangag, karton, maleta, nagtatalo-talo pa talaga itong mga gago na to. O kay Imelda, may mga binawing alahas. Sa inyo naman, may nakatagong bato. Sapul eh, no? Speaking of bato, mga suntok mo parang bato kasi hindi pumapasok. Alam niyo po, dito sa flip top mga kababayan, lalo na yung mga kalahok sumasali dito, natatalinuhan ho ako sa kanila mga bossing kasi unang-una kapag kayo, hindi kagaya ng mga vlogger, yung mga vloggers kagaya ko, hindi naman kailangan ng rhyme o ng kung ano-anong yan eh, tempo yan eh, yung mga vlogger, basta kami banat doon sa mga nakikita naming maling mga ginagawa. Ano po, pero sila kailangan i-rhyme pa din nila upang sa ganon, tumugma, maging parang musika sa tenga, mga bossing, yung kanilang mga sinasabi. Yung iba naman, pabalik-balik ng Europa, ginawang hagdan, kakapanig-panaog. Si Sarah yun Meron pang nagtago sa Europe, tas nahuli lang sa checkpoint. Tang inang yan. O sige, tama na lang yung ibang bansa. Pag-usapan naman natin yung sa mga Pinas lang. Ito na yung panahon ng tukhang, mga kababayan. Para sa mga maagang nabawian ng buhay at sa pagpatak ng mga luha. Para sa kanya, masagana ang pamumuno sa dami ba namang naging pataba sa lupa. May mga batang inosenteng nadamay, teacher ka! Wow, tapos yung sasabihin ng mga DDS doon, mga kababayan, collateral damage lang daw. Tapos sasabihin ng mga DDS doon, wala namang ganun, hindi naman totoo yun. May 3 taong gulang, may 4 na taong gulang. Tayo hindi natin na-experience mga kababayan, hindi ho nangyari sa atin na madamay doon sa mga ganong hulihan po yung mga anak natin. Pero maiisip mo pa lang, masakit na. Ang hirap tanggapin kapag kasi yun nangyari yung mga ganon. Tapos sasabihin lang nila, Bato de la Rosa, collateral damage. Di ba? May nawalan ng anak, kapatid at pamangkin. Loyalty mo wala sa bayan, putang ina mo si Plaridel ka pa man din. Okay na.